Today, let's dive into something na laging tanong ng marami sa atin, lalo na kapag payday. Ano ang unang gagawin kapag sumahod ka? That thrill kapag dumating ang notification sa bank app. Parang biglang may bagong energy, di ba? Pero sa totoong buhay, madalas dito rin nagsisimula ang cycle ng gastos. Yung mapapaisip ka na lang ng, bakit ubos agad? Dito sa Pera Kwento, hindi tayo magbibigay ng super technical advice. Walang spreadsheets, walang komplikadong formula. Gagawin natin itong general guide lang. Madaling intindihin, madaling sundin. Parang payo ng kaibigan na dumaan na rin sa ups and downs ng pera. So himayin natin ito, step by step, para sa susunod na sweldo, mas wise ka na sa mga desisyon mo. Una sa lahat, kapag sumahod ka, mag-pause muna. Huwag agad mag-rush sa gastos. Huwag agad mag-online shopping. Huwag muna agad mag-treat. In general, marami sa atin ang nagiging impulsive kapag fresh ang pera. Normal yan. Pero try mo to. Kumuha ka ng kape o paborito mong inumin. Huminga. Tanungin mo sarili mo. Ano ang totoong kailangan ko ngayon? May bills ba na dapat unahin? O may ipon ba akong gustong simulan? Yung simpleng pause na yan, nakakalinis ng isip. Nakakaiwas sa desisyong pagsisihan mo later. Sa totoong buhay, yung mga taong humihinto muna bago gumastos, mas nakakaiwas sa end of month stress. After that pause, ito na ang next step. Pay yourself first. Ibig sabihin, unahin mong magtabi para sa sarili mo. Hindi yung kung may matira, kundi una sa lahat. In general, aim for around 20% kung kaya ng budget mo. Kung hindi kaya, kahit maliit muna. Ang mahalaga, nagsimula ka. Diretso sa savings o emergency fund. Bakit ito effective? Kasi inuuna mo ang future self mo. Unexpected expenses, may ipon ka. Biglang kailangan, hindi ka nagpapanik. Parang investments sa peace of mind. Hindi man agad malaki, pero habang tumatagal, may bunga. Sabi nga ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. Simple, pero solid. Ngayon, budgeting naman. Hindi yung sobrang strict na parang diet na ayaw mong sundin. Gusto natin yung kaya mong balik-balikan. Hindi yung isang buwan lang. Unahin ang essentials. Renta, bills, groceries, pamasahe. Usually around 50 to 60%. Next, wants. Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Around 20 to 30%. At huwag kalimutan ang future portion para sa growth. Ang mahalaga dito, flexible siya. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat tao. Single ka man, may pamilya, o nagnenegosyo. Adjust as needed. Next habit, track where your money goes. Hindi obsessively ha, simple lang. Notebook, notes sa phone, free app, in general, awareness lang ang goal. Dito mo makikita ang patterns. Yung madalas na kape, yung app subscription na hindi mo na ginagamit. Maliliit lang pero pag pinagsama-sama, malaki pala. Sabi nga ni Benjamin Franklin, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. At para hindi puro seryoso, celebrate progress. After savings at essentials, pwede kang mag-reward. Hindi kailangang magastos. Home-cooked meal, walk sa park, low-cost hobby. In general, positive rewards keep good habits alive. So mga kapera kwento, kapag sumahod ka, pause muna. Pay yourself first, budget flexibly, track wisely, celebrate small wins. Hindi ito magic, hindi rin overnight, pero practical, realistic, kaya gawin ng kahit sino. Fresh grad, breadwinner, future planner. Subukan mo ito sa susunod na payday. Kahit isa lang muna. Tingnan mo ang epekto. Share mo sa comments ano ang unang gagawin mo kapag sumahod. Like, subscribe, hit the bell. Salamat sa panonood.
At tandaan mo, pera is about freedom, not just survival. Dito sa Pera Kwento, kwento muna bago pera. Dahil sa bawat kwento may bagong simula.